common problema ng mga mayayaman na sinolve nyo in your 22 years of experience as a financial advisor? Common. Maraming common eh. No? Pero ang pinaka-common siguro na masasabi ko is that when I sit down to them, medyo hindi talaga nila alam how to properly allocate their funds. Or ang alam nila, enough na yun. And hindi talaga nakafocus yun kung ano talaga yung gusto nila, ano yung purpose, ano yung intention nila, why they're doing what they're doing. Ano talaga yung legacy they want to leave behind. Ano talaga yung importance sa kanila ng funds kung meron man sila malaki na gustong iiwan, hindi clear sa kanila kung ano yung gusto nilang gawin ng that. So, yun yung lagi ko sinasabi. Kasi if not most of my clients ang sinasabi, meron na ako niyan, tabihan ko na yan, ganyan. But when I really sit down with them seriously, and then we'll analyze isa-isa, okay, ano ba purpose mo, saan tayo pupunta, long after you're gone, anong gusto mo mangyari, ano ba talaga ang intention mo, ba't mo ginagawa, ba't ka nagtatrabaho, whether lawyer ka, doktor ka, empleyado ka, or simply businessman ka, ano talaga gusto mo gawin, why are you doing that? Kasi I always believe na dapat, hindi lang sa pagtatrabaho natin dapat meron tayong mas malalim, deeper meaning, bakit tayo nagtatrabaho at bakit tayo gustong tumulong sa ibang tao. So yun yung kailangan very clear sa kanila at malaman nila kung ano, para ma-address natin properly and then matulungan. Siguro yun yung naging secret ko kasi very clear sa aming dalawa kung ano yung purpose ng gagawin namin, bakit namin ginagawa yung estate plan na ginagawa sa kanila. To be very straight on that. So ibig sabihin lang nakukuha ko dito, kadalasan mga mayayaman, may ginagawa silang bagay, may mga investment sila, pero sometimes hindi sila aligned dun sa gusto talaga nila mangyari in the future or sa goal nila. So ikaw parang ginagawa, ina-align mo. Or kung may kulang walang clear picture. Okay, may pera ako, para saan to? Magkano gusto mong mabigay? Kunwari, gusto mong magtayo ng church, ano yung gusto mong church? Saan? Magkano gusto mo ilagay dun? And would it be sustainable? Paano mo itutuloy-tuloy yan? Or just church? So you have to be very specific that. Particularly ano yung gusto mo para makatulong ka sa financial advisor. Yon, thank you so much.